Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Nasusulat sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 63, talatang 1 hanggang 4. Babasahin ko po sa Saling English Standard Version. O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you, my flesh faints for you. As in a dry and weary land where there is no water, so I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you, so I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. Naway, ang mga talatang ito ay nangungusap sa pananabik sa Diyos ay magdulot sa atin ng pagnanais sa Kanyang presensya dahil dito sa lugar ng pagsamba upang tayo'y lalong mamangha sa Kanyang kadakilaan at tumugon ng may pagpupuring nagmumula sa ating mga labi at kamay. Ang pagsamba sa Kanya ay paglapit sa Kanya at pagbibigay galang sa Kanyang pangalan. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Hesus, sinasamba ka namin. Ikaw ang nagtubos sa amin sa kaparusahan ng kasalanan. Ikaw ang aming gabay sa araw-araw. Aming Ama sa Langit, inaalay namin ang araw na ito at ang lahat ng aming gagawin sa iyong harapan. Nawa ay maging kapuri-puri ang pagtitipon namin sa araw na ito. Kami ay lumalapit sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Babasahin po natin ang lahat ng verses, 18 verses ng Psalm 88. Tayo po ay tumayo at tanggapin po natin ang banal na kasulatan ng ating Panginoon sa ating mga puso't isipan. Psalm 88, starting in verse 1. O Lord, God of my salvation, I cry out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. For my soul is full of troubles, and my life draws near to Sheol. I am counted among those who go down to the pit. I am a man who has no strength, like one to set loose among the dead, like the slain that lie in the grave, like those whom you remember no more, for they are cut off from your hand. You have put me in the depths of the pit, in the regions dark and deep. Your wrath lies heavy upon me. You overwhelm me with your waves, Selah. You have caused my companions to shun me. You have made me a horror to them. I am shut in so that I cannot escape. My eye grows dim through sorrow. Every day I call upon you, O Lord. I spread out my hands to you. Do you work wonders from the dead? Do the departed rise up to praise you? Selah. Is this your steadfast love declared in the grave, or your faithfulness in Abaddon? Are your wonders known in the darkness, or your righteousness in the land of forgetfulness? But I, O Lord, cry to you. In the morning my prayer comes before you. O Lord, why do you cast my soul away? Why do you hide your face from me? Afflicted and close to death from my youth up, I suffer your terrors. I am helpless. Your wrath has swept over me. Your dreadful assaults destroy me. They surround me like a flood all day long. They close in on me together. You have caused my beloved and my friend to shun me. My companions have become darkness. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating puso't isipan. Tayo saglit na manalangin. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita ngayong hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ito pong pangalawa sa serye ng mga mensahe na ating pinamagatang Clear the Air, Burning Issues Confronting Christians Today. Noong last Sunday po ay pinag-aralan natin ang tungkol sa cheerful giving o grace giving. No? At ngayon naman, ang pag-aaralan po natin, napakasayang topic. No? Ang Kristiyano at ang kapighatian. Yung mga bata dito siguro hindi alam kung anong ibig sabihin ng kapighatian. Pighati, no? Alam nyo, sa Tagalog, at least sa classical na Tagalog na alam ko, meron pong degrees ang mga salitang Tagalog, no? So, nag-uumpisa sa kalungkutan, sadness, no? Meron pong salita na lumbay, melancholy. No? Tapos merong susunod sa lumbay na mas malungkot sa lumbay ay ang pighati. No? Meron pa hong mas malungkot sa pighati at ito ay ang salitang salaghati. No? So masyado nang malalim. No? Pero Tagalog lesson nyo yan for today, mga bata. No? Ito pong salmong ito ay napansin nyo siguro, napakalungkot. No? Nagumpisa siyang malungkot, natapos siyang malungkot. No? Sabi niya, parang hindi sinasagot siya ng Panginoon. Kaya natapos siya sa verse 18. Sabi niya, my companions have become darkness. Parang silent ang langit. No? Walang sagot ang ating Diyos sa kanyang panaghoy. O yung panaghoy po, malalim na Tagalog muli, ay lamentation. No? Ito pong Psalm 88 ay isa sa mga at least 55 lament psalms na nasa ating the book of Psalms, sa ating Psalter. No? Meron po tayong 150 Psalms. 55 po dito ay lament Psalms. Ito ay yung panaghoy sa Panginoon. Pagsigaw sa Kanya. No? Pananalangin sa Kanya. At madalas, itong mga lament Psalms na ito, merong ending na maganda. Merong ending ng hope. No? Pero ito pong Psalm 88, wala. Wala siyang ending na masaya. No? So, yung ibang lament psalms, katulad ng Psalm 34, katulad ng Psalm 73, no? Yung Psalm 73, parang ang umpisa niya, I see that the wicked prosper, sabi niya. At nagtampo siya sa Panginoon. Si Asaph ang gumawa ng salmong yon. At sa katapusan ay sinabi niya, my heart and my strength may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So natutunan niya na may magandang leksyon sa gitna ng kahirapan at kapighatian. Pero itong salmong ito, wala. No? Tahimik ang langit. No? Ang nag-compose ng salmong ito ay, ang pangalan niya ay Heman. No? Hindi po Himan. No? Sabi nga ni Pastor Larry kaninang umaga, hindi si He-Man na superhero. No? Heman po ang pronunciation ng pangalan niya. Siya po ay Ezrahite. No? Nasa linya siya ni Ezra, no? Yung dakilang scribe. Si Heman po ay isa sa 3 musikero ni King David. No? Si Heman, si Jedutun, at si Asaph. Actually, Americanized na yung Asaph ang kanyang pangalan. Kaya lang, alam natin sa Asaph, as soon as possible. No? Pero sila pong 3 musikero nung panahon ni King David. At si Heman po ay isang sikat na tagagawa ng lyrics. Kaya ito pong salmong ito ay sinulat ng isa sa pinakamahusay, pinakamatatag na lyricist ni King David. No? Pero napakalungkot ng salmo niya.
Sa umpisa pa lang sabi niya, I cry out day and night before you. No, nananaghoy siya gabit araw. No? Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Pero walang sagot. Tahimik. Tahimik ang langit. Kaninang umaga, nung nakikinig kami dito sa sermon, tinext ako ni Elder Ed Dames. Sabi niya, ang bagay na kanta dito, Pastor BJ, ay The Sound of Silence. No? The Sound of Silence, kasi yung lyrics nun, yun po ay ginawa ni Paul Simon, 1964. Inawit po ng grupong Simon and Garfunkel. Hindi po alam yan ng mga bata, no? Hanapin nyo sa Wikipedia, no? Ang Simon and Garfunkel. Nung ako po'y bata, yan po ang mga awit na aming nakasanayan, no? So, Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, isa sa kanilang awit. The Boxer, yan, no? Nung ako po'y umaawit sa mga folk house, no? Yan po ang madalas na i-request sa akin. Pare, tugtugin mo naman ang The Boxer, ayan. So, awit nila yan. Pero yung Sound of Silence po, ganitong lyrics. Hello darkness, my old friend. No? Hindi ko na po kakantahin. Kasi hindi naman familiar sa inyo yung tono. No? I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Parang ganun po yung hymn. Itong psalm na ito, no? Nagumpisa siya, natahimik ang Panginoon, natapos siya, natahimik din ang Panginoon. So, ito po ang isang salmo na makikita natin na isang pagpapala. Pagpapala po siya kahit papano sa ating mga Kristiyano sapagkat kanyang itinataas ang pananalangin bilang ating solusyon sa ating kapighatian, sa ating depression, no? Ang kapighatian ay isang realidad ng buhay kahit na sa mga Kristiyano. Hindi ligtas sa paghihirap ang mga mananampalataya. Hindi ligtas sa paghihirap ang mananampalataya. I'm sure taglay sa inyong karanasan ang katotohanan na kung minsan, kung kailan pa kayo naging Kristiyano, tsaka pa kayo na puno ng paghihirap, no? Marami po na ganyan ang karanasan, no? Na kung kailan pa sila nanalig sa Diyos at lumapit kay Kristo Jesus, tsaka dumami ang kanilang trials and tribulations. Alam nyo kasi, parang sa John chapter 16, verse 33, ang wika ng ating Panginoon doon ay ganito, I have said these things to you. Yung kanyang Last Supper discourse, yung kanyang diskurso tungkol sa banal na Espiritu, tungkol sa kanyang pagpunta sa krus. Yung lahat ng iyon, I have said these things to you, that in me you may have peace. In me you may have peace. In the world, so in contrast to in me, no? In me you may have peace, but in the world you will have tribulation. You will have. Hindi you might have, kundi you will have. Parang ipinapangako niya. In the world you will have tribulation, but take heart. Take heart. Sa ibang translation, be of good cheer. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa 1 Peter chapter 4 verse 12, si Peter ay hindi exempted sa paghihirap, no? At doon sinulat niya chapter 4 verse 12 ng una niyang sulat, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange
or happening to you. So parang sinasabi niya, huwag kayong magtataka kung kayo'y makaranas ng pagsubok at paghihirap na parang nasurpresa kayo na merong isang kakaibang bagay na nangyayari sa inyo na hindi dapat mangyayari sa mga Kristiyano, ang paghihirap at ang kapighatian. Sabi niya, hindi. Do not be surprised at the fiery trial. So ang expression na fiery trial, isang malalim, isang matindi na pagsubok at paghihirap. So hindi ligtas sa paghihirap ang mga mananampalataya, ngunit mayroon tayong mababalingan na Diyos na maaasahan natin na tutugon at lilingap sa atin. Tutugon. Pero yung Psalm 88, Pastor BJ, walang tugon, kundi the sound of silence. No? Walang tugon. Yun ang tugon niya. Ang tugon niya, shh. Yun ang tugon ng Diyos. Kuminsan ang Diyos siguro may 3-4 na klaseng tugon. Ang una ay, yes, ibibigay ko ang iyong ipinapanalangin. Ang pangalawa na hindi kasing ganda ng yes ay wait. No? Wait. No? Panginoon, bigyan mo naman ako ng boyfriend. Wait. No? Panginoon, sana mag-propose na ang boyfriend ko sa akin dahil 20 taon na kaming magjowa. No? Nagbago na nga ang term. Nung naging mag-shota kami, shota pa ang term. Ngayon, jowa na ang term, hindi pa siya nagpo-propose. Panginoon! Pwede siyang sumagot na, wait. Kuminsan, sa gitna ng ating sakit, lalo na pag tayo'y in pain, no? Ang ating dalangin, Panginoon, alisin mo na po ang sakit na ito. Ang isa sa mga nararanasan ko ngayon na ako'y tumanda ay pulikat, cramps, no? So kuminsan sa gitna ng gabi, madalas sa madaling araw, bigla akong pupulikatin sa paa. Alam niyo yung pag yung paa nyo, naghiwalay yung 2 toe na gano'n, no? Tas ito nakataas, tas hindi ninyo maibaba. Tapos yung pain, nag-shoot up sa legs nyo, no? Na magigising na ako niyan. At ang aking dalangin, Panginoon, alisin mo na ngayon din ang pain na ito. Ang sagot niya, wait. Wait ka lang, no? Wait ka lang, gigising na si Bebet, gigising na siya. Ayan na, gumigising na. Ayan, bababa na siya, kukuha ng gamot, no? Oh, wait ka lang, inumin mo na yung gamot, hindi naman instant yan, wait lang. So madalas ang sagot ng Panginoon ay wait. Ang ayaw natin na sagot, o ang isa sa 2 sagot ng Panginoon na ayaw natin ay no. Panginoon, siya na ba ang magiging girlfriend ko? No. Hindi siya Christian. So no. Panginoon, ito bang trabaho na ito ay para sa akin? No? Dealer sa casino. Malaki ang kita. No. O di kaya, mas masahol pa doon. No? Na trabaho na involved sa krimen. No! Panginoon, kailangan ng pamilya ko yung pera. No! No pa rin. Pero kung minsan, wala ka namang ginagawang masama, ika'y tapat sa Panginoon, sa abot ng iyong makakaya, pero ang sagot pa rin niya, no. Alam natin na no, kasi hindi nangyayari. No? O di kaya, kumuha kayo ng exam. Yung mapasok sa college. Ang napusuan ninyong pasukan ay yung pinakamahusay na universidad ng Pilipinas. Ang Universidad ng Pilipinas. No? Ang UP. No? Pero hindi kayo pumasa. So ano ang sagot ng Panginoon? No.
tingin ka sa ibang school. Nung kami kumuha ng exam doon, medyo madali pa pumasok sa UP. Ngayon po, kung ngayon ako kukuha, hindi po ako papasa. Hindi po, napakahirap na po. Talagang dapat sobrang talino ka na lang para ka makapasok sa eskwelahan na yon. Nung ako'y nakapasok, akala ko po kasi nung high school matalino ako. Aba, ang aking first exam sa College Algebra and Trigonometry, Math 17 sa nakakaalam sa inyo, ay 13%. Hindi po yung score. Rating na po yun. 13%, ibig sabihin, isa lang sa 5 tanong ang aking nasagot. De siyempre, bagsak ako. No, kung minsan, ang sagot ng Diyos. Panginoon, kailangan ko itong trabahong ito. No. Panginoon, mahal ko itong babaeng ito. No. Huwag yan, hindi Christian yan. Ang pinakamahirap na sagot ay the sound of silence. Yun ang pinakamahirap na sagot. Pero maaasahan natin siya na siya ay tutugon, yes, wait, no, or shh. At lilingap siya sa atin. Na kung minsan kahit sa gitna ng ating kapigatian, sa gitna ng ating paghihirap, nararamdaman natin ang paglingap ng Panginoon. Sa salmong ito, inilarawan ng salmista ang isang malalim na kapighatian. O sige na, depression. Baka hindi nyo naintindihan yung kapighatian. Malalim na depression na tila walang lunas, kundi ang abilidad niya na tumawag sa Diyos na kanyang kaligtasan. Napansin niyo ba yung verse 1? Oh Lord, sabi niya. Doon pa lang sa unang bukas ng salmo, nararamdaman niyo na yung bigat na dinadala ng salmista. Oh Lord, God of my salvation. Kaligtasan na kaagad ang kanyang binanggit. Itinawag na niya kaagad ang pangalan ng Diyos na siya namang talagang tagapagligtas natin. I cry out day and night before you. Pero pansinin niyo, God of my salvation. My salvation. Hindi God of our salvation. Hindi God of salvation. God of my salvation. Meron siyang personal na kaugnayan sa God na nagliligtas. Doon pa lang, alam na natin na ang kanyang panalangin ay maririnig ng Diyos. Makikita dito ang 3 bagay. Hindi po itong outline ng mensahe ko, kasi nung sinunod ko po itong 3 bagay na outline na ito, ang haba po na lumabas na outline. No? So, pero kung hahatiin niyo po yung Psalm, verses 1 to 9, ang kanyang pagdaing sa Diyos. Verses 10 to 12, ang kanyang pagtanong sa Diyos. Verses 13 to 18, ang patuloy na panalangin niya sa Diyos. Pero ang talagang matindi na resulta ng Psalm, at paulit-ulit sinabi dito, ay ang kanyang pananalangin. Kaya ang Psalm 88, mga kapatid, kahit na malungkot, ay isang pagpapala sa mga namimighati, sa mga depressed. Ito ay nilagay ng Diyos sa ating Biblia. So alam natin na tanggap niya ang pagdaing ng mga nahihirapan. Tanggap niya to dahil sinama niya itong salmong ito, kahit na walang upside, kahit na walang hope, kahit na walang happy ending, sinama niya sa Biblia. Napakaganda pa nung number, Psalm 88. Di ba? Ang daling tandaan. Ang daling tandaan nung number nung Psalm. Kaya kung kayo nasa gitna ng depression, tandaan nyo lang, Psalm 88. 88, 28. Lalo na po para sa mga Chinese. Naku, madali niyong matatandaan yan, di ba? Psalm 88.
Pangalawang dahilan, sapagkat mayroon tayong Diyos na malalapitan upang idaing ang ating sama ng loob. At hindi nagbabago ang kanyang pagiging tagapagligtas. Kaya ang hiyaw ni Heman ay, O Lord, God of my salvation. Yun ang sabi niya sa verse 1. I cry out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Ilapit mo ang iyong tainga sa aking panaghoy, sa aking pag-iyak. O Diyos na ng aking kaligtasan, sabi niya. Inulit na naman niya sa verse 9. My eye grows dim through sorrow. Every day I call upon you, O Lord. I spread out my hands to you. So patuloy ang kanyang pananalangin. Tapos inulit niya ulit sa verse 13. But I, O Lord, cry to you. In the morning my prayer comes before you. So makikita natin na sa umaga pa lang sa kanyang pagbangon, ay nananalangin na siya dahil sa lalim ng kanyang binibitbit na hirap. No? At hanggang sa siya'y makatulog sa gabi, yun po yung verse 9, my eyes grow dim through sorrow. No? Naantok na siya, nakakatulog na siya. Every day I call upon you, O Lord, I spread out my hands to you. Ang isang leksyon makikita natin dito, pinapakita ng Psalm 88 na ang isang o kaisa-isang lunas talaga sa ating kapighatian ay ang pagtawag sa Diyos at pananalangin sa Kanya. Kung minsan, dahil ito ay panahon ng social media, kung minsan kapag tayo ay depressed, ang una natin ginagawa ay nagra-rant tayo sa social media. No? Kung meron tayong galit, sama ng loob sa isang tao, magra-rant ako sa social media para ikay aking saktan. At ako'y maiibsan ng aking sama ng loob dahil nasaktan na kita. Kung minsan, ang iyong unang gagawin ay ang pagtawag sa isang kaibigan o sa isang kamag-anak o di kaya sa inyong magulang. Ang sinasabi ng Psalm 88, ang dapat unang ginagawa ay manalangin sa ating Diyos. So, kapag kayo'y may depression, kapag kayo'y nasa gitna ng kalungkutan, kapag kayo'y naghihirap, sinusubok, ang ating lifeline ay ang ating Panginoong Diyos. At dapat first instinct natin ang tumawag sa Kanya. Hindi mo kailangan ng mobile phone, hindi mo kailangan ng internet. Isang tawag mo lang sa Diyos, narariyan na siya. Ito pa ang isang pagpapala na dinadala ng Psalm 88. Sinasabi ng Psalm 88 sa atin na ang kapighatian ay totoong nangyayari kahit na sa mga mananampalataya at hindi natin dapat ikahiya. Itong salmong ito malamang inakda o sinulat ni Heman, malamang ito ay inawit nila sa isa nilang pagtitipon bilang isang bayan ng Diyos. At alam ng lahat na siya ang sumulat. Hindi niya itinatago ang kanyang kapighatian. Hindi niya itinatago ang kanyang depression. Kung minsan, kapag tayo'y depressed, ang una nating ginagawa, lumalayo tayo sa ating kapatiran. Nag-isolate tayo ng ating sarili. Ayaw nating kumausap ng ibang tao. Ayaw nating mag-attend ng growth group. Ayaw nating magpunta sa pananambahan. Lumalayo tayo, ina-isolate natin ang ating sarili sapagkat tayo nahihiya. Wala tayong dapat ikahiya sapagkat
Ang lahat ng mananampalataya ay nakararanas ng kalungkutan, paghihirap, pagsubok. Sabi niya yan sa verses 3 to 8, di ba? Nabasa natin, ang lalim nung sinabi niya. Sabi niya, "For my soul is full of troubles and my life draws near to Sheol." Malapit na akong mamatay, Panginoon, sabi niya. "I am counted among those who go down to the pit." Yun po ay isang expression ng malapit na ako ilibing. "I am a man who has no strength." So, ang sabi ng ibang komentaryo dito, siya ay merong malubhang sakit o karamdaman. "Like one set loose among the dead, like the slain that lie in the grave, like those who you remember no more, for they are cut off from your hand." Parang hindi mo na ako pinapansin, O Diyos, wala na akong buhay. "You put me in the depths of the pit, in the regions dark and deep, your wrath lies heavy upon me." So parang sinasabi pa niya ngayon, galit ka sa akin, O Diyos, kaya ganito ang aking pakiramdam. Maaring may nagawa siyang pagkukulang sa Diyos at nararamdaman niya ang ganong kalungkutan na nagkulang siya sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, nangyayari po ito sa lahat. Sa verses 15 to 18, paulit-ulit niyang sinasabi, "Afflicted and close to death from my youth up." So, mahaba na siyang panahon na merong ganitong suliranin, na merong ganitong karamdaman. Umaga at gabi siya'y tumatawag sa Panginoon, pero wala siyang tinatanggap na tugon. "Your wrath has swept over me, your dreadful assaults destroy me." Sabi niya, iniwan na siya ng kanyang mga barkada. Ang barkada na lang niya ay kadiliman. "My companions have become darkness." Napakalalim. No? Hindi ko nga alam kung bakit itong pinili ni Pastor Larry na aralin natin today. Nung binabasa ko po ito, na-depress po ako eh. No? Alam nyo, hindi kayo nag-iisa kung kayo ay nadidepress. Siguro iniisip nyo, "Pastor BJ, hindi pa ninyo nararanasan yung depression na parang gusto nyo nang magpakamatay." Naranasan ko na po yan. Hindi lang po ako. Hindi na bale ako. Si Elijah kaya, isang propeta ng Diyos, tinalo ang 400 na mga propeta ni Baal. Naalala niyo kanyang tagumpay sa 1 Kings chapter 17, 18? 1 Kings 19. Ang sabi doon, verses 1 to 4, "Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, 'So may the gods do to me and more also to you, if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow.'" Sa madaling salita, papatayin kita. Death threat. Then, he was afraid. Sino yung he? Si Elijah. Si Elijah na matapang sa Mount Carmel. He was afraid, and he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servants there. But he himself went a day's journey into the wilderness, came and sat down under a broom tree, and he asked that he might die. Gusto na niyang magpakamatay, saying, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am no better than my fathers." Grabe yung depression ni Elijah, no? Just after a great victory. Numbers 11, 14 to 15. Si Moises kaya, no? "I am not able to carry all these people alone." Nagrereklamo na si Moises. Hirap na ako, O Diyos. Napakatitigas ng ulo nitong mga Israelitang ito. Bakit ba natin sila pinalaya pa sa Ehipto? No? Sana pinabayaan mo na lang ako sa Midian. 80 years old na ako, Panginoon. Tigilan mo na naman ako. "I am not able to carry all these people alone. The burden is too heavy for me. If you will treat me like this, kill me at once.
If I find favor in your sight that I may not see my wretchedness. Ayaw niya makita yung sarili niya na ganon. Kaya sabi niya, patayin mo na lang ako, Panginoon. Patayin mo na lang ako. Si Jonah chapter 4, verse 3. Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Isang propeta, isang lawgiver, at isa pang propeta. Sila ay na-depressed to the point of suicidal ideation. Yun po ang tawag ng mga psychologists doon. Mga kapatid, naranas ko po yan. Gusto ko na pong ibangga yung aking sasakyan para ako'y mapaslang na. Matapos na lahat ang aking paghihirap. Kaya lang, traffic sa EDSA. Traffic! Ang pinakamabilis kong takbo, 30 kilometers per hour. Paano ako mamamatay nun? Pero ang depression po dumadapo sa lahat. Malalim, masakit, mahirap umalis. Meron nga pong sinulat si Dr. John Piper na isang aklat, When the Darkness Will Not Lift. Yung po ang binabasa ko nung ako po'y depressed. Mga 1-2 taon po akong depressed. Enough for me to take medication. Para hindi po ako gumawa ng kahit na anong harm sa aking sarili. Nangyayari po sa lahat ang depression. So huwag kayong mahiya. Sapagkat tinatanggap ng ating Panginoon ang ating mga katanungan. Tignan niyo yung verses 10 to 12. Do you work wonders for the dead? Ba? Sarcastic na si Heman. Di ba? Do the departed rise up to praise you? Ang patay ba ay nagnahanambahan sa inyo? Gusto niyo na ba akong patayin para ako'y manambahan sa inyo? Ganun ba? Is your steadfast love, your chesed, declared in the grave, or your faithfulness in Abaddon? Abaddon po ay isang salita para sa Sheol. Are your wonders known in the darkness, or your righteousness in the land of forgetfulness? Ang dami niyang tanong, di ba? Verse 14, O Lord, why do you cast my soul away? Why do you hide your face from me? Why? Why? Ganyan po ang tanong ko nung namatay po ang aking daughter. Wala pang 6 na buwan. Dinala po sa aming tahanan, tinanggap namin, i-adapt po namin. Isang napakagandang bata. Kamukha ko po. Kaya siguro hindi maganda. Baka kaya kinuha ng Panginoon. Baka lumaki pa at gumawa ng pinsala. No? Mahal na mahal po namin yung batang yun. Kinuha po ng Diyos. Ang tanong ko, why? Why, O Lord? Bakit? Wala naman siyang sagot. Hindi niya sinasagot ang mga why. Siguro kung sasagot siya kapareho ng pagsagot niya kay Job. Nandun ka ba nung ginawa ko ang buong sanlibutan? Nandun ka ba nung umawit ang mga anghel sa umaga? Nandun ka ba nung aking finormang mga mountains? Nung aking nilagay ang lahat ng bituin sa langit? Nandun ka ba? Ha? Ang sagot ni Job, wala siyang masabi. Pero alam niyo, ang Psalm 88 ay kinoconsider ng marami na isang messianic psalm. Isang larawan o paglalarawan ng ating Panginoong Diyos at ng Kanyang mararanasan. Kaya ang katuparan ni Jesus ng Psalm 88 ay ang ating tunay na pag-asa. Pansinin ninyo, natupad ang larawan ng Psalm 88 sa Kanya, sa Kanyang pangungulila, sa Kanyang paghihirap, sa Kanyang kamatayan. Siya ay nakaranas ng kamatayan bilang isang tao. John chapter 19 verse 30, nung Kanyang sinabi, "It is finished, tetelestai." Tapos na ang aking trabaho, Panginoon. Tapos na ang aking misyon. He bowed His head and gave up His spirit. Siya po ay nakaranas
ng kamatayan. Katulad ng dinidescribe lang ni Heman na baka mangyari sa kanya, nangyari sa ating Panginoon. Siya ay tinuya at tinalikuran ng kanyang sariling bayan. Sa Psalm 88 verse 8, sabi ni Heman, "You have caused my companions to shun me." Tinalikuran ako ng aking barkada, ng aking mga kapatid, ng aking mga kaibigan. Sabi niya sa verse 18 ay ganun din. "You have caused my beloved and my friend to shun me." Wala na siyang kaibigan. Siya ay inabandona, tinalikuran. Gayon din ang ating Panginoon. Ang sabi ni Propeta Isaiah sa chapter 53 verse 3, "He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and as one from whom men hide their faces. He was despised and we esteemed him not." Ganyan po nangyari sa ating Panginoon. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa krus, siya ay sumigaw sa Matthew 27:46, "Eli, Eli, lama sabachthani? My God, why have you forsaken me?" Yan po ay nasa Psalm 22, isang messianic psalm din po. Siya ay inabandona, parang inabandona ng kanyang ama. Nakikita niyo ba ang hirap na maunawaan yung, my God, why hast thou forsaken me?" Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay walang hanggan ang kanilang pagiging isa. Ngunit sa krus, dahil sa ating mga kasalanan, ang Anak ay sumigaw na tila siya ay inabandona ng kanyang Ama. Na sila ay walang hanggang magkasama. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid, sa isang saglit, siya ay inabandona. Sa John chapter 1 verse 11, He came to His own, mga Israelita, mga Hudyo, mga Hebreo. He came to His own and His own people did not receive Him. Naalala niyo yung pag-aaral natin sa Luke chapter 4? Nagsalita siya sa kanyang hometown synagogue sa Nazareth. The hometown boy, sikat na dahil kilala na siya na tagapagturo, nagpapagaling, gumagawa ng mga kababalaghan. Dumating siya sa Nazareth, binuksan ang scroll sa Isaiah 61, verse 2, binasa niya. At yun ay isang prophecy tungkol sa Mesias. At sabi niya, siya ay naupo at ang sinabi niya, so ako po uupo, no? Para may konting drama. No? At sinabi niya, "This prophecy has been fulfilled in your hearing." Alam niyo ang ginawa sa kanya, di ba? Ni-run out siya dun sa synagogue at gusto siyang patayin, itatapon siya sa isang cliff. He came into His own and His own people did not receive Him. Siya ay pumasok sa kadiliman ng ating daigdig, ngunit hindi siya natalo nito. John chapter 1 verse 5. "The light shines in the darkness," wika ni John sa kanyang prologue. "The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it." Ang ating Panginoon ay pumasok sa kadiliman ng ating daigdig, sa gitna ng lahat ng ating kasalanan. Naramdaman niya ang lahat ng paghihirap ng isang tunay na tao. Napagod siya, natulog siya, nagutom siya. Ang sabi ng Hebrews 4:15, siya ay tinempt in every way but yet was without sin. Meron tayong isang dakilang saserdote na alam ang ating nararamdaman sapagkat hindi niya lang tinula ang Psalm 88. Kanyang ibinuhay ang Psalm 88. Ang buhay niya ay ang nilalarawan ng Psalm 88. Siya ay dumanas mismo ng lahat ng paghihirap nito. Kaya alam niya ang ating pinagdadaanan. Binasa ko kanina, "For we do not have a high priest
who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Narito ang ating tiyak na pag-asa. Dahil dinanas na niya ang pag-abandona ng Ama, hindi na tayo maabandona kailanman. Nare-realize niyo ba yun? Because He was forsaken on the cross, hindi na tayo mafo-forsake ng Ama. Kaya sabi ng Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Pareho ng sinabi niya kay Joshua sa Joshua 1:5, I will be with you. I will not leave you or forsake you. Katulad ng patutuon ni Paul sa 2 Corinthians 4:9, we were persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Maaring tayo ay nasa gitna ng kapighatian, ngunit ang ating Panginoon ay kasama natin. Madalas, pag tayo naghihirap, ang tanong natin sa langit, nasaan ka, Panginoon? Nasaan ka nung naghihingalo ang aking anak? Nasaan ka nung nagkakasakit ang aking mahal sa buhay? Nasaan ka, O Diyos? Alam niyo ang sagot niya doon? Psst! Andito lang ako. Katabi mo. Katabi mo. Kasi nakatingin ka sa taas, nakatingin ka sa baba, kung saan ka tumitingin, sa mga kaibigan, sa mga magulang, sa kung ano-ano. Hindi mo makita ang Diyos na nasa tabi mo lang. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil nabuhay na siya ng maguli, tayo rin ay makararanas nito ngayon pa man at sa buhay na walang hanggan. Kung ang Psalm 88 ay ang buhay ng Panginoong Jesus, may pag-asa, di ba? Sapagkat hindi siya nanatili. Hindi siya nanatili sa grave, sa libingan. Siya ay binuhay na maguli ng kapangyarihan ng Diyos. At gayon din, ang ating Diyos na ang ating kaligtasan ang siyang lilingap sa atin sa gitna ng ating paghihirap. Maaaring hindi natin makita ang katugunan sa ating paghihirap sa buhay na ito. Maaaring hindi niya ibigay ang tugon na ating hinihingi. Ang sinasabi ng Psalm 88, manalangin tayo ng patuloy hanggang sa baguhin ng Diyos ang sitwasyon at ibigay niya ang ating hinihiling, o kung hindi mababago ang sitwasyon, baguhin niya tayo. Yung po ang isang tugon ng Diyos. Hindi niya binabago, halimbawa, ang mga sakit na aking tinataglay sa aking katawan, o ang cancer na dinadanas ng isa nating kapatid, o ang pangungulila ng isang mag-asawa dahil ang kanilang baby boy ay kinuha ng Panginoon bigla. Maaaring hindi mabago ang sitwasyon. Sa ganoon na sitwasyon, ang binabago ng Diyos ay yung nananalangin. Tayo ay babaguhin niya upang matanggap natin ang sitwasyon at mapasalamatan pa rin natin siya sa gitna ng isang masamang sitwasyon. Sabi ng Romans 8:34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Naroon ang ating Panginoon, hindi siya nanatili sa grave, siya ay binuhay na maguli, at tayo rin ay ibubuhay na maguli. Kung hindi masagutin ng Diyos ang ating idinadaing na panalangin sa buhay na ito, iyon ay bibigyan niya ng sagot sa darating na buhay kung saan wala ng sakit, wala ng pag-iyak, wala ng gutom, wala ng hirap. Sabi niya sa
Romans 8:38 to 39, "For I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." Hindi po tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng ating Diyos. Tayo ay hawak niya sa kanyang kamay. Tayo ay hawak ng Ama sa kanyang kamay. Walang makakakuha sa atin sa Kanya. Yan po ang sagot ng Diyos sa Psalm 88, si Kristo Jesus. Kayo ba ay nasa Kanya na? O kayo ay katulad ng mga nag-baptism video? Padalaw-dalaw lang sa church. Pakai-kaibigan lang sa mga Christian. Ngunit hindi nila totoong pinansin ang katotohanan, ngunit nung kanilang maunawaan, nakita nila kaagad ang linaw ng kaligtasan ng Diyos at sila ay niligtas niya. Natapos ang Psalm 88 sa kadiliman na siyang pinasok ng ating Panginoong Hesus at napagtagumpayan niya. Sa mga inirang ng Diyos, ang ating buhay may kahirapan man, ay hindi magtatapos sa kapighatian, kundi sa kalwalhatian, sa piling ng ating tagapagligtas na Panginoon. Katulad po ng last Sunday, tatapusin po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng awit. Kakanta po tayo muli. So, tinatawagan ko sino bang kasama ko dito? Parang wala. Ako na lang. Datamputin ko na. Ito na si Tent. Okay. Kakantihin natin yung Because He Lives. No? Tayo po'y tumayo. Kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.
You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.